ay rated SPG. Striktong patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Maaaring may masiselang tema, lengguwahe, karahasan, sexual, horror o droga na hindi angkop sa mga bata. Dahil sa ginawa ngang pagtulong ni Gabo kay Salvador, ay dito nga mas lalong iingay ang pangalan ng binata. Matapos ngang magreklamo si Salvador sa presinto, ay agad nga siyang nagpa-interview sa kanya ring kasamang reporter. Sinabi ni Salvador na tinulungan umano siya nung mga panahon na binugbog nga siya ng mga masasamang kalalakihan sa ginintuang lupa. Naniniwala si Salvador na mga pulis rin ang nag-utos nito dahil marami nga siyang maaanghang na salita na ibinabato sa mga kapulisan. Kaya naman tinanong ng reporter kay Salvador kung kilala ba nito ang tumulong sa kanya. Binanggit na ni Salvador ang pangalang Gabo. At dahil isa lang ang nangangalang Gabo sa ginintuang lupa, marahil ay dito nga napagtanto ng mga tao sa ginintuang lupa na si Gabo ang tinutukoy ng taong ito. Kaya naman agad nga kumalat ang balita at maging itong si Rudy ay nagulat din sa ibinalita sa kanya nitong kanyang kaibigan. Sinabi nga nito na marahil totoo ang mga sinasabi ni Gabo. At galit na galit nga si Rudy dito kay Betchay dahil kino-question nga ni Betchay ang pagiging totoo ni Gabo at hanggang ngayon ay wala pa rin siyang tiwala sa kanyang anak na sa Gabo. Kaya dito na rin nagtalo ang dalawa. Galit na galit si Betchay na inamin kay Gabo na sa rami umano ng mga pagkakamaling ginawa ng kanyang anak ay maiisipan pa nga ba ni Betchay na gagawa ng tama si Gabo. Lagi na lamang daw umanong ipinagtatanggol ni Rudy ang kanyang anak kung kaya't mas lalong lumalaki pa ang ulo nito. Depensa ni Rudy na nagbago na si Gabo at hindi na rin ito tulad ng dati. Kaya naman sana ay bigyan umano ng pagkakataon ni Betchay itong si Gabo. Samantalang dahil kapos na rin sa pera ay dito nga bumalik si Betchay dito sa bar nitong si Paquito. Doon ay nakikipagpatentero nga si Betchay sa mga customer din ng mga tao roon. Kaya hanggang sa galit na galit nga ang asawa nitong si Paquito dahil sa nagsiselos ito sa pagiging maayos ni Paquito kay Betchay. Kaya ang nangyari ay nagkagulo doon at nagkasakitan. Umuwi si Betchay, nagutay-gutay ang kanyang damit, sabog-sabog ang kanyang buhok. Kaya nagulat itong si Rudy. Inamin na ngayon ni Rudy na nagtatrabaho siya sa bar nitong si Paquito. Bagay na kinaaayawan nga ni Rudy, kaya nagtalo na nga silang dalawa. Sinabi ni Rudy na hindi na babalik si Betchay doon. Ilang beses umanong sinabi ni Rudy na hindi na babalik si Betchay sa kanyang dating trabaho. Ayos lang daw umano kahit maliit ang kita. At dahil pilit siyang sinisisi nitong si Rudy, kung kaya't sinabi nga nitong si Betchay na wala na siyang pakialam kahit magbenta siya ng laman dahil ang importante ay maisalba at maitawid ang buhay ni Rudy. Wala umanong maghahanap buhay sa kanilang dalawa kung kaya't ano ang kanilang kakainin. Dumagdag pa si Gabo na pabigat sa kanilang pamilya. Hindi nagustuhan ni Rudy ang mga binitawang salita nitong si Betchay kung kaya't nag-away na rin ang dalawa. Samantalang dito na nga ngayon, kumalat ang balita sa pangalan ni Gabo at narinig din ito ni Samantha sa telebisyon. Ngayon, naiintindihan niya na ang lalaking paulit-ulit niyang natatagpuan ay nagngangalang Gabo na nakatira rin pala sa ginintuang lupa.